Nagtungo sa Ombudsman si Ruby Tuason para dumalo sa clarificatory hearing kaugnay ng plunder complaint na kinakaharap niya. Sa ngayon, may provisional immunity lang si Tuason sa ilalim ng Witness Protection Program. Nasa kamay na ng Ombudsman kung posible siyang maging state witness. Live mula sa Ombudsman, may report si Lala Roque. Lala? Jessica, matapos ang halos 12 oras ay natapos din yung clarificatory hearing dito sa Ombudsman ni Ruby Tuason. At naman napaka-stricto dito sa Ombudsman, wala tayo nakakausap masyado. Maliban na lamang nung matapos talaga yung kanilang clarificatory hearing, tanging ang kanyang abogado na si Attorney Dennis Manalo ang nagpa-unlock ng panayam. Pero maikli lamang ito, Jessica. At kanyang sinabi na 2 panel ang nag-interview o parang naggisa dito kay Ruby at binubuo daw to ng 8 katao, kaya daw ganun katagal ang clarificatory hearing na nangyari ngayong araw. Nagsimula kasi ito ng halos pasado 10:00 at ngayon nga lang kakatapos lamang. At Jessica, kanya ring sinabi na formal na nilang inahain yung immunization nitong si Ruby Tuason. Pero ang sinasabi naman nila ay yung pagiging state witness nitong si Ruby Tuason wala pa desisyon, hindi nila masabi kung kailan ba. Bahala daw Ombudsman para magdesisyon dito. Pero ang tiniyak ni Attorney Dennis Manalo ay handang-handa raw ang kanyang kliyente sa pagharap naman sa Senado sa Huwebes, Jessica. Okay, so Lala, clarification lang. Hindi na pwedeng magbago yon kahit ano pa ang maging outcome ng clarificatory hearing na yan na isinagawa ng Ombudsman. Talagang magsasalita siya ng buong-buo at todo-todo kahit pa nakabinbin yung usapin kung bibigyan siya ng permanent status as a state witness. Kasi nga, sa pagkakaintindi ko, kung medyo malaki yung involvement mo, hindi ka pwedeng mag-qualify as a state witness. So, kahit ano pa ang maging desisyon ng Ombudsman, handa siya na isiwalat ang lahat ng nalalaman niya. Ganun ba yon? Yan yung tiniyak sa atin ni Attorney Dennis Manalo, Jessica. Yan din kasi ang ating tinanong. At ano ba yung magiging epekto nito sa kanyang kliyente na wala pa namang desisyon ng Ombudsman kung talagang magiging state witness na siya. Lalo't nakaschedule na yung pagdinig sa Senado sa Huwebes. Ang sabi niya sa atin ay handang-handa daw ang kanyang kliyente na magsalita. At ang kanya pang sinabi sa atin, kung meron bang mga dagdag pa na sinabi ang kanyang kliyente. Sabi niya meron, pero hindi daw siya pinapayagang magbigay ng anumang detalye ukol dito. Pero sabi nga niya depende daw sa tanong. Kung ano man ang tanong, meron pa daw at marami pa raw lalabas na detalye itong si Ruby Tuason, Jessica. Okay, may impormasyon ba kung yung naunang affidavit ni Ruby Tuason yun na yun? O meron pang dagdag yan? O may revision sa pagbabago, Lala? O hindi niya na masyadong madetalye sa atin, Jessica, pero tinanong ko nga, sabi ko bakit inabot ng 12 oras? Meron bang mga pagbabago o pagdadagdag? Pero ang kanilang naging sagot oo, merong mga pagbabago at marami para maaaring isuwalat ang kanyang kliyente. Yun ang kanyang naging sagot sa atin, Jessica. Okay, so liwanagin lang natin na as of this hour, wala pang desisyon kung accepted as a state witness itong si Ruby Tuason. In the meantime, sa Thursday ay nakaschedule na ang kanyang pagharap sa Senate hearing at doon inaasahan na isisiwalat niya lahat ng nalalaman niya tungkol sa pork barrel scam. Tama, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Lala Roque.